Magandang gabi po. Ang pag-usapan natin po sa ngayon ay napakahalaga para magbigay naman sa inyo ng magandang insights, magandang pagtingin kung ano ang nangyayari dito sa tinatawag na impeachment proceeding laban kay Sara Duterte. So sa ngayon, nais ko lang muna, inom tayo ng tubig na may lemon at kalamansi. Gawa ng misis ko. Ito po, pag-usapan natin yung impeachment at isa lang po masabi ko, hawak ni Sara ang bit. Hawak niya ang bit sa bawat galaw. Ito ngayon po. Hawak niya ang brief. So ito ngayon, pakinggan muna natin yung kanta na ginawa ni Gab Adalia, isang subscriber ko, para sa aking pang-introduction. So, ito po, makinig tayo. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totoo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway, walang takot, isigaw ang katotohanan, buhay niya itataya para sa inang bayan. Toto Kausing, Toto Kausing, tirador, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totoo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway, walang takot, isigaw ang katotohanan, buhay niya itataya para sa inang bayan. Toto Kausing. Yan. Hawak ko ang brief. Ay, hawak ko ang beat. Yan ang dapat ang team sungay na sana mga makasama. So kami pong na mga makasara ay masaya po kami kahit na ganun ang ginawa nyo sa aming idol na maging vice presidente at mula Luzon hanggang Tawi-Tawi ang lahat po ng mga corrupt, lahat po ng mga magnanakaw, lahat ng mga adik, maghanda na kayo. Lahat na po kayo ng mga nagtitinda ng droga, maghanda na kayo. At impeachment will never defeat Sara Duterte. Yan ang masasabi ko po sa inyo. So ngayon, magbabati lang muna ako bago magsimula kay Ruel Geraldino. Ito yung pinalit kay Mig Zubiri kung buboto pabor sa impeachment. Sino ba yun? Ito yung ipalit kay Mig Zubiri kung buboto pabor sa impeachment. Sabi, si Faith naman, good evening, Dr. Toto Kausing, fight for the right. Yes, we will. Tapos, Madison, Rizik Laudi, we can see from the life of Attorney Kausing how remarkable his wife, a mother of their children. Mga susunod na gobyerno. Salamat po. Good morning, Attorney, watching from Monterey, California, USA. Salamat po. Mauro Lingan. Okay, sir, Toto, ginagawa mo para matauhan mga sinungaling sa gobyerno. Laban ka lang, ingat ka lang, Sir Toto. God bless. Salamat po. Madison Reese Laudi, Attorney Kausing for Senator. We need someone like you. Someone like him. Salamat po. Ivan Serbo, maayong gabi. Toto, diri sa Takurong, from Takurong City. One of the cities I love. Ara Sausa, good evening, Attorney. God protect and guide all you always. Madison Republic, Mrs. Kausing, a great model wife in another and a mother. Mabuhay po kayo. Salamat po. Madison Race Cloudy. Wow, God bless po, Mrs. Kausing. Hawak ni Sara ang bit. Ayan Ang title natin,
hawak niya ang bit sa bawat galaw. Okay, ito po ang ating pagkakon. Ngayon, bago siguro tayo dyan, ay nais ko lamang kayo dadalhin sa naawa muna ako siguro just to give context. Ano ba talaga itong impeachment? Na ito naman isa naalala ko si attorney, si Chief Justice Renato Corona. Namatay na po siya sa ngayon, si Chief Justice Corona. At matapos siya mai-acquit ng Sandigan Bayan sa kasong SALN at saka unexplained wealth, ay natapos siya mai-acquit, nanalo siya, ay namatay po siya. Nawa naman ako kay Chief Justice Renato Corona. Sinintensyahan siya sa hindi paglagay ng ibang mga kayamanan niya sa SALN. Tapos nagdulot ito ng kanyang kaso na criminal case sa Sandigan Bayan. At pagkatapos ng hearing, napatunayan niya sa Sandigan Bayan na yung mga kayamanan niya ay hindi unexplained after all. Ito ay pinag-ipunan na paghirapan niya, ng misis niya, at ng kanyang mga anak. Pero what is there to celebrate? Wala na, sira ng buhay niya. Kaya nga pagkatapos ng panalo niya, ano na siya po, overwhelmed by desperation. Namatay siguro siya sa desperation. Kumbaga masyadong kawawa. Pakinggan natin ito si Kan. Bago ko magbigay kay Sarah, ibibigay ko muna sa inyo yung kapalaran. Silipin natin ang kapalaran ni Chief Justice Renato Corona. Sa panahon po ngayon ay ang kanyang akusasyon sa kanya ay viewed by some as an impeachment complaint na talagang diniin ni Noynoy Aquino para sa kanya. Kasi nagkataon naman pagkatapos na nagdesisyon ang Supreme Court at ang sumulat ng desisyon ay si Renato Corona, kung saan inutusan ang Hacienda Luisita na ibigay sa farmers ang mga lupa. So nagalit doon si Noynoy Aquino. So after all, despite the fact na marami ang nakatingin kay Noynoy na mabait, hindi corrupt, but there is this one thing na ayaw ng iba kay Noynoy Aquino at ayaw ng mas marami. At kibit-balikat lang tayo na nakatingin kasi mahal natin mga Aquino. So ngayon, ang desisyon na yon na nag-utos na ibigay ang Hacienda Luisita sa mga farmers ay yun ang kumitil naman ng kapalaran ni Chief Justice Renato Corona. At para malaman ninyo the small fact about Hacienda Luisita is this. Nung matapos si kinasal, bata pa si Cory at saka si Ninoy, ay inaanak po sila ni President. Hindi pa presidente inaanak na sila ni Ramon Magsaysay. So, at that time, yung Spanish couple umalis sa Pilipinas. Gusto iiwan yung tabakalera. Mga taniman ng tabako kasi yun dati. Tapos, they want to give away the lands that were awarded to them. So, kasi Spanish couple sila, gusto lang umalis sa Pilipinas, babalik na sila sa Spain. So, the land was put up for up for grabs for anybody. Tapos, tinawag na siyempre inaanak ni Ramon Magsaysay, si Ninoy at saka si Cory, tinawag sila, you get, total, meron kayong katabi dyan na hacienda, kunin nyo na yun, yung sa tabakalera. Di, ang nangyari, sabi ni Ninoy, Ninong, wala kami pera. Ang ginawa dyan ni Ramon Magsaysay, kahit mabait, ang tingin ng mga Pilipino kay Ramon Magsaysay, the cleanest and the cleanest president ever sa Pilipinas. So, binigay ni Magsaysay ng instruction sa GSIS na pautangin ang mga si Ninoy at saka si Cory. So, pinautang sila. Pero, lumabas pa sa condition na utang basta kay after
a certain period of 50 years ata, kung hindi ako nagkamali, ay ibigay nila sa farmers ang mga lupa. Yan po nagiging contractual agreement. So, nung lumaki na, wala na si Ramon Magsaysay. Pumalit na si Cory, wala na si Cory, wala na si Ninoy. Naging presidente pa yung anak niya. At natandaan ninyo, marami pang niratrat, maraming namatay mga farmers dyan sa Tarlac. At nalaman ko na lang po bandang huli, marami po dyan pala sa Hacienda Luisita ay puro mga tawag nito, ano bang tawag dyan sa mga sakada? Mga sakada na nanggaling lahat po sa Negros Occidental. Ito po yung mga sakada na puro Ilonggo. Napunta na sila sa Tarlac, kaya hindi na ako nagulat. Nang pumunta po ako ng Tarlac, ay hindi lang pala sila Kapampangan magsalita. Puro mga Ilonggo rin sila magsalita. Marami din mga Cebuano magsalita dyan. Ito po silang grupo na sila mga farmers doon sa Hacienda Luisita. So pagkatapos noon, nagalit si Noynoy sa decision ni Renato Corona, at although there is no evidence na iyon talaga ang ginamit kung bakit nagalit si Noynoy, but then we cannot deny the sequence of events. Na una, sumulat sa Supreme Court decision si Corona at natalo ang mga pamilya Kuhangko. Pagkatapos, ito na ngayon. So, wala kang magagawa. Ito na nga pakinggan natin si Renato Corona. Kapag istorbohin ka talaga ng presidente, wala kang magagawa. Ganon po talaga ang mangyari. So bago natin i-discuss yung kay Sara, i-discuss muna natin ito kay Renato Corona. Nakakaawa si Renato Corona. Acquitted pa siya sa Sandigan Bayan. Sa mga lahat ng pinaratang sa kanya sa Senate Impeachment Court ay lumalabas po na hindi totoo. So pakinggan po natin si dating Chief Justice Renato. Let alone pagpapatalsik po ng miyembro po ng Korte Suprema, let alone the Chief Justice. May chilling effect po yan sa Korte Suprema. Kasi mga tao lang rin po naman kami. At one point po, lalo na po nakita naman ng aking mga kasama sa Korte Suprema kung ano ang ginawa sa akin at yung aking pamilya. Hindi lang po ginamit yung makinarya, buong makinarya at lakas at poder ng gobyerno laban sa amin. BIR, LRA, AMLAC, Ombudsman, kung ano-ano po. Sabay-sabay po kami iimbestiga ng BIR. Pati po yung mga anak namin, pati yung mga balain namin na wala naman pong pakialam dito sa impeachment na ito. Wala naman pong kasalanan, ay pinapuntahan ng BIR. At yan lang po, isang bahagi lang po yan. Yung pangalawang bahagi po ay at probably mas matindi po. Yung araw-araw na 24/7 magbuhat umaga hanggang gabi, wala na kaming nadirig kundi panglalait, pangiinsulto, pang-aalipusta sa aming honor, sa aming pagkatao, sa aming reputasyon. Kung nalalaman lang po na sana ng mga taong gumawa nito, yung sakit ng loob na dinulot nila sa amin. Nagkakawa siguro na. Mr. Chief Justice, are you all right? Apo, hindi po. Apo. Yung pangalan ko pong pinangakalagahan po all my life. Tapos tawagin kayong masamang tao, magnanakaw, mandurugas. Hindi lang po ako ang nag-suffer po dito. Pati po yung mga anak ko, pati po yung mga apo ko,
Gusto ko lang po maikwento sa inyo yung isang araw, yung aking panganay na apo, yung anak po nung anak ko si Carla. He is 9 years old and studying in Xavier School. Napakatalino po nung batang yun eh. Isang araw po na nag-uusap-usap kami sa pamilya tungkol dito sa impeachment na ito. Nakita ko si Franco, yung aking apo po, nandun po sa isang sulok. Wala po siyang, usually po playful yung batang yon, pero at that particular instance, he was very quiet, alone in a corner. So I approached him, I said, Franco, what's wrong? He said, nothing, grandpa, nothing. No, I know you. You're not your usual self. What is wrong? Tell grandpa. No, nothing. Kapipilit ko po. Sabi ko po, do you know what they're talking about in the newspapers about grandpa? Do you know what they're saying about grandpa? And he said, yes. What do you think? Then he kept quiet for a very, very long time. And I said, tell grandpa, I want to know what you think about what they're saying about grandpa. And ngayon ko lang po nakita yung aking apo. Nung ko lang po nakita yung aking apo, he clenched his fist and he said, I am very, very angry. Nagulat po ako kasi for a 9-year-old to say that, yun po ang nararamdaman at pinagdaanan ng aming pamilya. Pinagbintangan kami, 45 properties daw. Alam naman po ni Administrator Eulalio Diaz na hindi totoo yung sinasabi niya. Yet, ililik niya doon sa media. Tapos meron namang mga miyembro ng kabilang panig na pinapangandakan na lang yung aming 45 properties. So, yan ang mukhang na tayo. Natapos na pala. Anyway, tapos na pala yun. Hindi natuloy ang yung buong recording. So anyway, having recalled that, namatay po si Chief Justice Renato Corona. Pero bago po siya namatay, na-vindicate naman siya. Pinroclaim ng Sandigan Bayan na acquitted siya sa the same case kung anong kinaso sa kanya sa impeachment court na kung saan siya ay sinintensyang guilty, ay sinintensya naman siya na acquitted sa mata ng korte. So, naalala ko yung sinabi sa kanya ni dating Justice Serafin Cuevas na kanyang abogado sa impeachment, talo sila. Sabi na bago binasa yung verdict, pagkatapos pala ng basa ang verdict, Justice Serafin Cuevas told him, don't you worry, Chief Justice. The final judge is up above. Ang Diyos na nasa taas, si Allah. Kung sa mga Muslim pa si Allah. He is the last judge. Kaya nga, sa lahat ng mga kaklasik ko ng mga Muslims, mga friends ko sa Mindanao State University, kung saan na po ako parang lumaki na parang lalaki, I realized the day na makikita ko yung mga urak na nagbebenta sa kariton. Tapos sisigaw, Kamais, Logasing. Yan. Kinikwento ko lang yung the good 9 young days ko. The good old days. So in trying to project to you how important life is and how important honor is ang ating dangal. Napaka-importante po. Hindi bali na po na wala tayong pera. After all, just control our mind na hindi importante ang pera. You will
live a better life. At saka nasubukan ko po na mag-fast, walang kain-kain sa loob ng 45 days. Nasubukan ko yan. So meaning to say, if I produce one thing that I prove here, I do not worry if I have nothing to eat as long as meron ng akong tubig. Mabubuhay ang tao. Ganun na kasimple. At one thing more, natanggal po ang lahat ng gallstone tsaka kidney stones ko. Ibig sabihin gumanda yung regulasyon ng katawan ko. But then, let us talk about Sarah. Ito po ang ating pag-usapan. Ang kinaso po laban kay Sarah ay sinisiguro ko po sa inyo na hindi mananalo. Sinasabi ko po ito sa inyo from this person who is an experienced trial lawyer. Walang pinag-iba po yung kaso na yan na hinawakan ko. Komplikado na mga kaso na ipanalo ko. Kaysa kaso kay Sarah. Pinaka-safest na depensa dito ng mga abogado ni Sarah, I know that they would employ this defense. Anong depensa? Hawak ni Sarah ang bit. Kaya ang depensa na lang na pinakamaganda dito is the defense of silence. How is it? Paano yung defense of silence? Walang pinag-iba po yan sa the right to remain silent. Pag mag-right to remain silent, you can just keep quiet. Watch over the witnesses presented against you, and after the end of the trial, you will be proclaimed by the judge as not guilty. The same thing will happen kay Sara Duterte. Kung ako naman ang abogado niya, just to be sure na hindi ako madadamage, ay hindi na lang ako po magsasalita. Ganito po yan. Ipaliwanag ko sa inyo kung bakit. At dito kayo matatawa. Matatawag nyo ng mga bobo ang mga prosecutor, ang mga members ng House of Representatives Justice Committee. Mga bobo sila sa pagbuto-buto na mayroon daw sila probable cause. Alam mo yung tanong kung may probable cause ba o wala? Basically, yan po sana ang tanong na ang tanging sagot ay ebidensya. So basically, ang tanong, meron bang ebidensya? Yun dapat ang tanong. But then the problem is, we can see our gentlemen and ladies of the supposed to be August Hall of Justice, Hall of Congress. Pag sinabi mo August, anong ibig sabihin yan? Holy. The August Hall of Congress. Dapat ang mga tao dyan ay mga holy people, sacred people. You could just imagine going back in time to the time of Julius Caesar na meron silang senador. Isa doon sa mga senador si Marcus Brutus. So, ngayon, habang sila ay nandun, nagdidebate sila, iyon pala may plano sila papatayin si Julius Caesar. It is just like sa ngayon ay mga kongreso. Just like repeating the story of Caesar. Dito sa ngayon, ang involved naman si Sarah standing as Caesar. Tapos itong naman mga senator ng the old Roman Empire ay itong mga sila ni Luistro. We know for a fact na nagsimula ang impeachment na itong pangalawa ay they are coming from accusations of plunder. Na accusations lang sa kwento-kwento kasi wala pa namang actual cases mga yan. But then, they can never dirty, yung pa ako. So, they can never ever defend themselves. Lahat po na bumuto nun ay mga tinuro, halos lahat tinuro ng mga 18 sundalo natin. Nag-deliver ng pera, na dinalhan ng pera. So, what is the moral ground of these people, these persons, to vote that there is probable cause na nagkamali si Sarah sa impeachment? Okay, ladies and gentlemen, paano ba nila magpatunayang guilty si Sarah? Ganito lamang po.
Isa-isahin natin ang kaso. Number one case, yung tinatawag na confidential fund na binigay sa kanya noong 2022 na 125 million pesos yung una na ni-receive niya noong December 20. At naubos daw yun in 11 days. Tapos nang tumistigo pa sila si Madriaga na in one day lang daw ay naubos sila. Okay? So ano ngayon ang elemento na dapat patunayan ng mga prosecutor? Itong mga congressmen na ito, at saka congresswomen sila ni Luistro. Na si Luistro, ang Diyos niya si Romualdez. Anong elemento na dapat na patunayan? Ang elemento po na dapat na patunayan ay simple lang. Yun pong elemento na nagnakaw si Sara ng pera mula sa confidential fund. So ngayon, paano nila mapatunayan na nagnakaw si Sara? Meron silang pruweba na nakuha ni Sara yung pera na binigay ng Bureau of Treasury sa pamamagitan ng Special Allotment and Release Order, SARO. So kinuha ang 125 million mula sa Land Bank at dinala sa Office of the Vice President. Ayon sa kwento, napatunayan to. Admitted na yan kasi napatunayan nila. Then, ipinasa ni Disbursement Officer si Gina Acosta at saka si Edward Paharda. Binigay sa mga intelligence officers ni Sara. Yan, admitted yan. Pagkatapos, hindi mo maialis ang katotohanan na nag-submit ng liquidation report ang Office of the Vice President na ang nakatanggap ng pera ay mga fake names. Established na yan. Kung ako abogado ni Sara, wala na tayong dapat pag-usapan. Established na yan. Pagkasunod, ang pinalabas nila ay may ni-report pa daw din si Sara ng ibang ginastos sa isang mga events, incidents, o mga programs of activities. Okay, given na yan, andun ni-report na yan. Pero after that, wala na silang report na binigay na magsasabi na nabulsa ni Sara. So therefore, kung ako ang abogado ni Sara, I'll just keep my quiet, keep my peace, and I'll never speak kung saan napunta, kung anong depensa. Sabihin ko lang, totoo lahat yung nangyari. Hanggang din sa sinasabi niyo, totoo lahat yan. Tapos tawagin na ako si Sara, magdepensa. I'll just move, let them decide on the basis of the evidence presented by the prosecutor. Sa tingin mo ba, may patunayan nila na guilty si Sara kung hindi si Sara magsasalita? Wala sila makukuha. Ano lang, ipaupuin pa nila si Ramil Madriaga. Ibigay nila ngayon yung report ng COA. Ano yung report ng COA na nagsasabi? Nagsasabi po ang report ng COA na mayroong notice of disallowance. Matanong ka, ano bang ibig sabihin ng notice of disallowance? Ang ibig naman sabihin ng notice of disallowance ay hindi tinanggap ng COA na rason ang mga resibo. Sabi ng COA ay hindi namin tatanggapin yan, ang resibo niya. Hindi tama pagkagasto. Yan ang masasabi. So ngayon ang tanong, kung hanggang dyan lang notice of disallowance na 73 million mula doon sa 125 million pesos na confidential fund, mapatunayan naman natin na mayroong notice of disallowance. Tanggapin ko na yan kung ako abogado ni Sara. Yes, it's true. Tapos nag-file ng motion pre-consideration si Sara sa level pa lang ng COA at dininay ng COA ang notice of disallowance, ang motion pre-consideration, kaya nanatili na hindi tinanggap ang paliwanag ni Sara kung paano nagasta yung tinatawag na ang tawag na
ano, ah, pera kung paano ginasta. So, ibig sabihin, hindi tinanggap. Alright, kung ako si Sarah, hanggang dyan na lang. So, ibig sabihin, hindi tinanggap, pero ang isasubmiti ko lang, kung ako naman abogado ni Sarah, yung certificate na nag-file ako ng petition for certiorari, petition for review and certiorari sa Supreme Court laban sa notice of disallowance ng Commission on Audit. So, ibig sabihin, hindi pa final ang decision ng notice of disallowance. So, kung ako abogado ni Sarah, hanggang dyan lang ako. Wala na akong depensa, yan lang. I will never speak kung anong detalye nun. Tapos sabi nila may mga events pa daw, may 16 million na mga safe houses, hindi na ako magsasalita. Bakit? The rule itself with regard to confidential fund will defend Sarah. Bakit ano nakalagay sa confidential fund? Confidential fund prohibits the disclosure na ipapaalam kung kanino napunta ang pera. Tapos yung ginastos ko na sa 16 safe houses, well, it is within the realm of confidential fund na pwede mong gamitin sa ibang diskarte, kunwari ginasta sa events. Pero ang totoo, binigay yun sa confidential informant. You can do any kind of diskarte na hindi lamang mabisto yung source of information. So, all of this, kahit sabihin pa na, bakit ginastos mo? Sabi ni Terry Ridon, dapat pala kung si Pausis, di doon ka kumuha sa Forbes Park. Ang pasensyahan mo na si Terry Ridon, ang utak kasi niya hanggang dyan, parang mustard seed eh. Graduate ng UP pero hindi siya matalino. Puro lang siya ganun. Para sa ni Atty. Falsis, kwento ng kwento, wala namang, hindi na chine-check ang facts of the case. O, sige, segue muna tayo kay Falsis naman. Nagdebate sila ni Atty. Libayan. Sinasabi niya, ang Davao Day walang kwenta, Davao City. Walang kwentang presidente, maging presidente si Sara. Bakit? Ang argumento niya, dami-dami yung mga universidad sa Davao City. Puro lang private universities. Mga hospital, puro na mga private hospitals. Hoy, Atty. Falsis, nais ko lang din sabihin sa iyo na you are a lawyer, a graduate of the University of the Philippines College of Law, and yet you do not act like one. Hindi mo ba alam ng UP Mindanao, University of the Philippines Mindanao Campus ay nasa Davao City? Hindi mo ba alam na mayroong University of Southeastern Philippines na State University doon sa Davao City? Yung dalawa lang yung pag-usapan natin. Ang isa pong UP campus sa Mindanao ay nasa Coronadal City. College of Health and Sciences, nandun sa Coronadal City. So yan po, dapat mo malaman, Atty. Falsis. Kaya nga, you deserve to have that family name Falsis. Kasi kung sa Latin name, ang Falsis, ang magiging falsus. Ibig sabihin ng falsus, Latin name ng false. False in, falsus. Ang laging doktrina namin sa ebidensya, falsus in uno, falsus in omnibus. Kapag mapatunayan ko na sa iyong affidavit ay nagsasalita ka ng hindi totoo, Hello guys. yours. Bertilito. Are you eating? Anyway, Subscribe this. Subscribe. subscribe. Okay. Subscribe. Subscribe to me, to my Dada Toto. And share and like. So anyway, pag mapatunayan ko si Falsis na nagsinungaling sa isang bagay, sa kanyang buong kwento, ay kasinungalingan na ang lahat ng kwento niya. So, false in one, false in all. Yan ang mangyari sa iyo, Atty. Falsis. Atty. Falsis, I do not look at you that you are you also admitted that you are gay. So don't you worry, I look at you in the same way that you are a person, also with dignity. Pero next naman, ang pakiusap ko lang sa iyo, bigyan mo naman dangal ang University of the Philippines. Kung magsalita ka, you act like a lawyer who graduated from the UP College of Law. Ang UP kasi, pera naming mga
taxpayers yan ang ginagasta sa UP. Lahat ng estudyante dyan, ginawang scholar galing sa pera ng bulsa ng mamamayan. Tapos isa pa na disheartened ako, maraming nagre-rebuild din naging NPA galing sa UP. What is happening with UP? I do not begrudge with any person thinking out loud na kung ano ang meron kayo laban sa gobyerno. But this is one thing that I hate the most. Kayong mga taga-UP nag-NPA, bakit kayo mag-NPA? At tanong. Bata-bata nyo pa. Kayo mga idealist kayo. Ang nagsasuffer dyan, hindi kayo, kundi mga pamilya ninyo na nagpaaral sa inyo. Meron daw mga 3 babae na UP graduate. UP hindi na pa nag-graduate. UP nang galing. Mga anak sila ng OFW. Gusto nila kakasuhan ang grupo ng Makabayan. So Attorney Rene Luis Cook, are you not pricked by your conscience na yung mga nagkampanya sa Makabayan, sa Kabataan Party List ay namamatay sa gera? Tapos yung lady, si Alisa, sa Negros naman, yung may awayan naman doon. At bakit nandoon kayo? In the first place, hindi naman kayo taga Negros. Bakit nandoon kayo? That makes the question even louder. So, ito ngayon, balik tayo ngayon kay Sara. So, ibig sabihin po, falsos in unos, falsos in omnibus. Naipatunayan ko na hindi nyo kayang i-convict si Sara. Kung ganun lang, wala kayong ebidensya kung paano napunta sa bulsa ni Sara. Kasi hindi naman si Sara magsasalita. Yung dinala ninyo na testigo si Maribel Madriaga ay sisirain lamang po ang ebidensya na pinakita ng notice of disallowance ng COA. Tapos may bagong notice of disallowance, yung 375 million pesos. And the same thing, nagpapile pa lang sila ng motion for reconsideration sa ngayon. In 180 days, i-apila nila yan doon sa Commission in Bank. 6 months is 180 days. Matatapos na lang yung trial ng impeachment. Kung magkatuloy man, ay hindi pa matatapos ang kaso ng apila sa pangalawang notice of disallowance. So in other words, I have already made it clear to you that they cannot win over Sara sa issue ng confidential fund. The only way na para mapatunayan yung guilty si Sara is to give proof na binulsa ni Sara. Sa ngayon, ang naratiba ninyo ay hanggang doon lang na may notice of disallowance at saka dinagdagan ninyo ng Ramil Madriaga. Kung ipinasok nyo pa, kung tatanggapin nyo ang ebidensya na kwento ni Ramil Madriaga, lalong masisira ang teorya ng inyong kaso. Bakit? Ang teorya ng kaso ninyo ay magsasabi na talagang nilustay ni Sara dahil ang ebidensya nyo na pagkalustay ay yung notice of disallowance ng COA na binigay. Eh kung inapila pa lang yan, hindi ka makapagsabi na may notice of disallowance until it is declared with finality na ang disallowance ay na-declare ng Supreme Court. Hindi mo pwede i-convict si Sara. At hindi naman ibig sabihin na may notice of disallowance ay napunta kay Sara lahat ng bulsa ng pera. Bakit? Ang notice of disallowance po, tandaan ninyo, na binigay ng COA ay naka-address po sa Office of the Vice President. Sino ba ang makatao sa Office of the Vice President? Hindi lang si Sara. May mga staff pa dyan. Lahat ng staff dyan ay suspect. Hindi lang si Sara. So that means, talagang kahit luluha pa kayo ng dugo, hindi kayo mananalo sa akusasyon nila para ma-impeach nyo si Sara sa pamamagitan ng confidential fund. Okay, let's now go to the next topic. Ano ba ang next topic? Yung tinatawag na amassing wealth, unexplained wealth, at saka sell-in. Yan, pagsamahin natin yan. So, hello pala, Ma'am Jenny Bumagat, dyan sa Quezon Province. Kamusta kayo? So, ito po.
Paano nyo makukonvict si Sarah sa unexplained wealth at saka sa salin? Ang violation na ba sa salin, may mga kayamanan na hindi nailagay sa salin. Pag umpisa natin sa unexplained wealth, paano makukonvict si Sarah sa unexplained wealth? Simple lang po. Kapag may ipakita ninyo na may kayamanan siya na hindi ma-explain. Tanong, sa ebidensya so far na pinresenta, sabihin na natin, direkta na yung ebidensya na yan na matatanggap. Makukonvict ba si Sarah? Ang sagot ko na immediately ay hindi nyo makukonvict si Sarah just because of that. Sa unexplained wealth. Bakit? Para masabi nyo na mayroong unexplained wealth ay kailangan ma-determine nyo muna kung ang certainty, magkano ba talaga ang pera. Kailangan maeksaktong pera kayo up to the last centavo na hindi ma-explain. You have to have that certainty how much is the money that cannot be explained. Tanong, kahit anong galing mo sa math, kahit anong galing mo na engineer, kahit anong galing mo na physicist, kahit anong galing mo sa logic, makukompute mo ba? Ang basihan mo lang, meron 6.7 transactions billion na CTRs o di kaya covered transactions. At kasama dyan ata yung 33 suspicious transactions. From these total transactions that spanned 20 years, from 2005 until 2025 at the end of it, or early 2026. Paano i-compute? Paano alamin kung magkano ang pera ni Sarah na napunta sa kanya? Yan lang ang detalye mo. Sabihin natin, yan lang ang detalye mo. Paano mo makompute? Sige, sabihin mo. Base natin sa salin. Okay, itabi mo kayo na salin sa 6.7 billion transaction year on year from 2005, 2006, 7, 8 hanggang sa 2026. Itabi mo rin ang salin. Nag-umpisa ang salin niya 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 11, 2012, 2013. Tapos 2013 to 15 to 16 ay hindi siya tumakbo. Wala siyang posisyon. Nagtrabaho siya full-time as lawyer. Tapos 2016, bumalik siya, naging mayor naman siya. At naging presidente si tatay niya. So 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 2022, 2023, 2024, 2025, and wala pa yung 2026. Sa extended ata, Abril ata, dapat pagsampa. Pero sa ngayon, ay wala pang sinampa na salin. Therefore, what can you see? Ano bang makikita mo sa salin? Year on year. So may figures ka na makikita. Sa first column, real property. Ang real property po, pag nasa batas, ang tawag na real property ay mga lupa, condominium, mga bahay, kung ano-ano pag ibang mga real property, mga stocks sa korporasyon. Pagtapos, kasunod na linya ay tinatag namin na personal property. Yung personal property, tinatag ang definition yan or ang kahulugan niya ng personal property ay hindi ko mo ikaw may-ari, personal ba? Hindi po. Sa legal na pagtingin sa Civil Code of the Philippines, tinatawag na personal property kapag ang property ay tinatag naming movable. Movable, natutulak mo, nagagalaw mo, nabibitbit mo. Kung hindi mo mabitbit, kutsi na mamaniho mo. Motor na drive mo. Lahat po na nagagalaw ng tao ay personal property ang tawag. Kasama rin po dyan ang alahas, kasama rin ang salamin, kasama ang damit. Kung mamahalin, marami kang mga LV, mga lumang bag. Kasama lahat. Ayan ay personal property ang tawag.
Kasama rin sa personal property ang pera. Kaya pera, pag hawak mo, kung hindi mo ilalagay sa bangko, personal property. Ang problema lang sa salin, may pangatlong linya, cash on hand or cash in bank. So, ang ginawa ni Sarah sa later part of the years, 2019 ata pababa, ay hindi siya naglagay ng cash, kung magkano ang cash on hand or cash in bank niya. Ang katwiran niya, sinama niya na doon sa personal property ang kanyang cash on hand o cash in bank. Tapos may total siya kung magkano lahat na kayamanan niya. At sa total, binawas ngayon ng mga utang niya, liabilities. At ang total, andun may total pa rin. May net, ang tawag niya, statement of asset, liabilities, and net worth. So ngayon, iyan po ang detalye na makikita mo. Pa-explain sa akin kung sino man magaling na mathematician dito. Kung iyan lang ang detalye mo, kaya mo bang i-compute kung ano ang property na hindi mo na ilista sa salin? Hindi mo pwede sabihin ang cash kasi cash ay walang definite na identification yun. Ang pwede mo na sabihin, halimbawa may bahay. Kung makakita sila ng bahay sa Forbes Park, kung may makita ka bahay sa Forbes Park, mayroong ang titulo, ipakita mo ngayon yun, ito hindi po nakalagay sa salin. Yan, mananalo ka dyan kay Sarah. Ang problema, meron ba? Kung yan ang nasasabi, wala namang nakalagay doon ng iba na pinakita. Kung pera lang pag-usapan, kailangan i-determine nyo kung magkano ang hindi na ilagay. The problem is to determine with certainty, with surety, sigurado ka kung magkano ang pera na hindi na isama sa salin. Now, I'll throw back the question to the prosecutors. How will you determine the amount of money that is not included in the salin of Sarah? How? I am best in math ako nang mag-graduate ako sa Cornell National Comprehensive High School. I am a graduate to second honorable mention. Although with that honor, I was the most bemedaled. Nakuha ko ang Jerry Ross Leadership Award. Nakuha ang Best Model Student of the Year. Nakuha ko pa yung Best in Writing in English. Best Writing in Tagalog o Filipino. Yan ang mga honor ko ng high school pa ako. So, despite ang IQ ko po, katatest ko lang ng IQ, 129 po ang IQ ko. Almost nearing Einstein, pero hindi ko kayang i-compute kung magkano ang pera na masasabi natin na hindi na isama sa salin. Ay sinasabi, basahin ko lang itong sinasabi ni Jose Gigabain. I-discuss mo nga lupain ni Kibuloy, wala po akong, Dad, you forget ba't may gago? Fridays, Huwag ka na guys. You magsalita ng forget gago. Sabi mo, dapat daddy, believe ka pa sa, hindi po natin malalaman kung hindi natin makita listahan ng property ni Kibuloy. So ngayon, kung sabihin mo ang property ni Kibuloy ay kay Sarah, asa ng ebidensya? Yan po ang problema. Kaya, magiging magiging makatao tayo, magiging patas tayo kung nagdi-discuss po tayo. Tinitingnan natin ang ebidensya for ebidensya. So sa ngayon, pinakita nila iyon lang, CTRs lang, covered transactions. Ang covered transactions po, ladies and gentlemen, it does not represent that the total transactions are 630 kung mabanggit na, 633. Bakit? Kasi may mga transaction po na less than 500,000 ay hindi naka-record. For all you know, baka mas marami ang transaction na mas mababa sa 500,000 pesos. At hindi nakasama sa transactions na listahan ng AMLAC. Maaring abot pa ng 10 billion yan kung sinama ang mababa na pag-withdraw. Tandaan ninyo, yung covered transactions, hindi lang po yan deposito. May mga withdrawals kasama sa binibilang mga withdraw. Kung magdeposito ako ngayon araw ng 1 million, may i-record sa AMLAC 1 million, isang transaction. Pagkabukas, i-withdrawin ko 1 million, may record sa AMLAC automatic 2 transactions, 2 million na ang pera na
transaksyon sa pangalan ko. Pagkahapon, magdeposito ulit ako, magiging 3 million ang pangalan, ang listahan sa pangalan ko sa transactions. Kasi lahat over 500,000. Bukas, mag-withdraw ako, magiging 4 million na ang papupunta sa akin. Dahil withdraw ko, ano nangyari? Di zero ang bank account ko. Ang katotohanan, zero ang pera ko sa bangko. Pero nakalista sa CTRs ko ay 4 million. Pero kung magkano ang talagang hawak kong pera, ay yun ang 1 million na withdraw ko. So 1 million lang ang dala kong pera ay nakarecord na siya na 500 million o di kaya 400 million. Ganun po yan. In-explain ko lang na sa total na CTRs ay hindi po siya na-determina na iyon lang ang lahat ng transaksyon. So given that, with more reason na nagiging komplikado patuloy ang pagkwenta, hindi natin maikikwenta kung magkano ba talaga ang pera na nilikom ni Sarah na hindi maipaliwanag. Punta tayo ngayon sa unexplained wealth. So in other words, there is no way of proving kung magkano ang unexplained. Kung hindi natin alam kung magkano, ay hindi tayo mananalo. The only way for you to say that there is that unexplained wealth is for you to first establish how much money. Magkano ba talaga? Kung walang certainty, ask any lawyer here. Kung hindi nyo ma-certain kung magkano ang amount, you can never prove that there was that unexplained wealth. Okay? So ngayon, papasok tayo sa SALN. Kung hindi natin ma-determine kung magkano ba talaga, hindi natin ma-explain na may mga pera na hindi nilagay sa unexplained wealth. Sa paliwanag ko kanina, the only way ay kung merong titulo na ipakita na hindi nakasama, yan madaling papatunayan. But if it only pertains to cash on hand, money which is fungible, may serial number pero hindi tinitingnan ang serial number. Paikot-ikot ang pera. Hindi mo ngayon ma-ascertain kung magkano ba talaga ang pera na kinita na hindi nailista sa SALN. So therefore, nakita nyo na ngayon ang logic na bubo pala ang bumuto sa committee ni Luistro. Walang probable cause. Klarong-klaro na walang probable cause. Ang feeling na nila, nadadala sila doon sa 6.7 billion na transaction. Well, the transaction does not represent how much money Sarah has until now. Wala, hindi natin malalaman. Ibig sabihin, it takes more evidence than just the CTRs. So nakita niyo na kung paano akong abogado ni Sarah, hindi na ako magpresenta ng ebidensya, panalo na ako. Kasi hindi niyo ma-determine kung magkano ba talaga pera ko. As long as you cannot know how much money did Sarah has, hindi niyo ma-approve na guilty si Sarah. Gets niyo na? Napakasimpleng depensa. Ang gawin ko lang yan, the defense of silence. Wala na. Kung ako abogado, defense of silence lang kami. Kakanta na lang kami, hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Di ba? Hindi na ako madala-dala ng style mo, Jose Gibigabain. Kung Ilonggo ka, hindi ka, ibig sabihin, dati bilib ka sa akin, hindi ko naman kailangan ng pagbilib mo sa akin eh. Listen to me so that you will remember, you see the wisdom, the genius in what I am saying. You can never determine how much Sarah has in her pocket. As long as you cannot determine how much, you cannot prove Sarah is guilty. Okay? O, dyan naman tayo ngayon. So, very clear na yan na hindi nyo talaga matatalo si Sarah. Next. Ang issue ng natakil ko na yung SALN at saka yung unexplained wealth. Tatakil naman natin ngayon yung tinatawag na yung grave threats. Sa grave threats na lang is from the very beginning, talo na kagad. Wala pong grave threats yung pagsasabi, kung mamatay ka, papatayin kita kung mamatay ako.
Ang unang problema no dyan, how can it be grave threats kung hindi real, hindi active? A grave threat in the decision written by Justice Lazaro Javier. Recently, sa kaso po ng Garma versus People na insidente na nangyayari sa Cordillera, sinabi ni Justice Lazaro Javier na hindi mo pwede sabihin na may grave threats dahil hindi mo nyo napatunayan na real ang threat. Kasi ang kwento nito, may magkakapatid. May hinahabol silang tao na nangingisda sa kanilang palayan. Kasi ang palayan, marami mga, may mga hito. So nangingisda ng hito. Galit na galit yung dalawang magkakapatid. Garma ang apelyido. Naabutan nila yung nangisda sa kanilang palayan. Tapos, nagsabi yung mga hinabol nila na tao sila ni sino to. Sabihin na lang natin si Jose. Tao po kami ni Jose. Tapos nagsalita itong dalawang magkakapatid. Putangin ang Jose, papatay namin. Yun lang salita. Tapos, hinabol pa yung iba na nangisda sa kanila. Ang sabi ni Justice Lazaro Javier, very obvious naman, naggalit ang dalawang magkakapatid doon sa mga nangisda sa kanilang palayan. So in other words, nabanggit lamang ng dalawang magkapatid yung amo nila. Putang amo mong yan, papatay namin yan. That word ay sinabi nila sa Javier, hindi pinatunayan ng piskal na totoo ba? Talagang totoo? May sadya ba? Talagang papatayin ng dalawang kapatid? Dalawang magkakapatid. Yung sinabi nila ni si Jose. Dahil hindi napatunayan, sinabi ni Justice Lazaro Javier, para masabi mo na mayroong grave threat, kailangan real. It must be real. There must be mens rea. Kasi ang krimen po, dalawa ang tinitingnan dyan, actus rea o di kaya mens rea. Ang actus rea, yan po yung ano bang ginawa. Ang mens rea naman, tinitingnan mo sa isip ng tao. Talaga bang gagawin niya? May maalis ba? Ang problema, isa lang natin ngayon ang kaso ni Sarah. Anong sinabi ni Sarah? May nagtanong sa kanya sa online na press conference, ma'am, paano ma'am ang seguridad mo? Kasi balita ata mayroong grave threat sa'yo. Sabi ni Sarah, huwag ka mag-alala ma'am. May nakausap na ako na kasi putang ina ninyo, di ba? Putang inyong lahat. Ikaw Sarah, ikaw BBM, si Lisa, si Martin. Gusto niyo akong ipapatay. Huwag kayo mag-alala ma'am. Kumausap na ako ng isang killer na sakasakaling patayin ako ay huwag silang tigilan, patayin sila. Ang tanong, may grave threat ba dyan? Yan ang simpleng tanong. Ang simpleng sagot dyan, walang grave threat. O kahit sabihin natin, kaduda-duda kung may grave threat o wala. All doubts are resolved in favor of the accused. So, hindi mananaig ang kaso na grave threat. So, naintindihan ninyo? Ganun lang po simple. Ito lang po ang tatlong main accusation laban kay Sarah. Therefore, hawak ni Sarah ang bit. Therefore, then, ang probable cause na sinasabi nila ni Jinky Luistro at mga kakampi niya, mga kampo niya, ay kabuuan, maling-mali. Hindi totoo. So, may isa pa, pwedeng gamitin ni Sara Duterte, patunayan niya na may malis siya itong mga kalaban niya. At saka yung malisya nila dito ay yung pumalakpak pa sila. Pagkatapos madeklara na may probable cause, pumalakpak pa sila lahat. Yan po ang magpapatunay na ang kanilang pakay pala ay meron silang tinatawag na bias sa kanilang isipan.
Kasi dapat po, ang mga prosecutor na ang committee pala ng justice na magdetermine kung may kaso o wala, ay dapat hindi po sila dapat bias. So dahil napatunayan na nagpalakpak sila, naku, delikado ngayon. Lalo sila matatalo. Malo sila mababaon sa argumento. Sana ba yun? Okay. So dito na ngayon magtatapos yung ating ang ating sana ba yun? Hindi sana ba yun? So ito na lang po, hanggang dito na lang po ating live stream. At maraming salamat po pag kinanda natin. Mag-live stream pa